ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa inis ni Lucy kay Moira ay mapipilitan siyang makipagkaibigan kay Linnes. Sasabihin niya ang pagkatao niya kay Linnes. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Tama ang hinala ni Linnes na may tinatagong baho si Morgana. Dapat talaga na maging malapit siya kay Morgana. Sinabi ni Annalyn na may narinig siyang may inagaw si Morgana kay Lucy. Ang hindi pa nila alam, ang inagaw ni Morgana ay ang pagkatao ni Lucy. Samantala, kahit suspended si Zoe sa Apex, palagi pa rin siyang nagpupunta sa ospital. Isang araw, inabutan niya si Annalyn sa ER. Nakita siya ni Annalyn at pinagalitan tungkol kay Aling Nenita na hinayaang makauwi kahit kailangan nitong magpa-confine dahil sa operasyon nito. Sabi ni Annalyn, "O Zoe, anong ginagawa mo dito? Andito ka na naman ba para makialam?" Taas ang kilay ni Zoe. "Pwede ba, Annalyn? Wala ako sa mood makipagsagutan sa iyo Naiinis si Annalyn. "Ikaw pa ngayon may ganang magalit. Baka nalilimutan mo. Hinayaan mong makauwi si Lola Muning. Samantalang kailangan niyang maoperahan. Wala ka man lang malasakit sa tao. Hindi mo man lang hayaan siyang gumaling?" Sumagot si Zoe. "Hindi ko kasalanan kung bakit ayaw niyang magpa-opera sa'yo. Wala siguro siyang tiwala sa'yo. Hindi ka kasi mabait." Sumagot si Annalyn. "Huwag mong gawing dahilan yan, Zoe. Alam kong alam mo na delikado ang hematoma ni Lola. Wala ka naman lang concern? Kung mabuhay ba ang mami mo, hindi mo ba siya tutulungan?" Irritable si Zoe. Sumagot siya. "Huwag mong idamay dito si mami dahil patay na siya." Umalma si Annalyn. Napaatras ang ulo niya. "Bakit ngayon parang naniniwala ka na patay na ang mami mo? Samantalang noon naman palagi mong sinasabi na hindi pa siya patay." Sumagot si Zoe. "Noon yun, Annalyn, dahil hindi pa ako nakaka-move on. Ngayon, pinapalaya ko na siya. Tanggap ko na wala na talaga ang mami ko." Sabi ni Annalyn, "Talaga ba, Zoe? Naniniwala ka na ngayon na wala ang mami mo? Eh di ba wala naman nakakita sa loob ng kabaong niya? So sino maniniwala? Baka naman nandyan lang nga siya sa tabi-tabi at nagpapanggap na ibang tao." Nagalit na ng tuluyan si Zoe. "Pinagdududahan mo ba ang pagkawala ng mami ko? Di ba nagpa-DNA test na nga kayo at negative ang hinala nyo? Hindi pa rin ba kayo naka-move on na wala na ang mami ko? Pare-pareho kayo. Wala na kayong ginagawa kundi sirain ang araw ko. Kung wala ka nang sasabihin na alis na ako, baka kung ano pang magawa ko sa'yo." Nag-walk out na si Zoe. Papalayo kay Annalyn. Nakatitig lang si Annalyn sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang away ni Moira at Lucy. Nasa Apex ulit si Lucy. Nagpapacheck up rin kasi siya. Nasa office ni Madam Chantal si Moira dahil nagsusumbong siya tungkol kay Lucy na palagi nagpupunta sa Apex. "Marami namang ibang ospital, bakit dito pa sa Apex? Bayad na rin naman ang pangalan ng kinuha ko sa kanya. Bakit hindi na lang siya bumalik sa pinanggalingan niya at mamuhay ng tahimik?" Sabi ni Chantal. "Anak ko pa rin si Lucy. Marami akong pagkukulang sa kanya. Habang nandito siya, hinahayaan ko lang na ma-enjoy niya ang pananatili niya rito sa Manila. Wala naman siyang ginagawa sa'yo." Sumagot si Moira. "Mama, lumalapit siya sa mga kaaway natin. Kay Lynette. Tapos nakita ko siya na kinakausap rin si Annalyn. Nakikipagtawanan pa. So, magkakasundo sila ng mga kaaway ko? Baka mamaya madulas ang bibig niya at sabihin ang sikreto ko." Pinarelax ni Madam Chantal si Moira. "Morgana, huwag kang mag-alala. Kilala ko si Lucy. Hindi naman siya chismosa at isang salita ko lang doon ay susunod na rin naman yun sa akin. Hindi kagaya mo na matigas ang ulo." Tumingin si Moira at nagsalita. "Mama," maya-maya ay pumasok si Lucy sa opisina ni Madam Chantal. Binati ang mama at humalik sa pisngi. Napansin ni Lucy si Moira. Tinaasan niya ng kilay. Ganon din naman si Moira. Nakataas rin ang kilay. Nagparinig si Moira. Sumama ang hangin. Ito na naman ang isang sipsip. Naibigay na nga sa kanya ang bayad gusto pang limasin ang yaman ni mama. Nairita si Lucy. Nakita niya ang kutsilyo sa platong kinakainan ni Madam Chantal. Kinuha niya ito at tinutok sa leeg ni Moira. Takot na takot si Moira. Tinawag ang pangalan ng mama niya.
Tanda ng paghingi ng tulong para pigilan si Lucy sa ginagawa sa kanya. Wala pala sa mood si Lucy dahil may nagtangka sa buhay niya. Pinagbintangan niya agad si Moira. Habang nakatutok ang kutsilyo sa leeg ni Moira, nagsalita si Lucy. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit muntikan akong mamatay. Sigaw ng sigaw si Moira. Nung marinig niya yon, nagtaka siya. What? Muntikan kang mamatay dahil sa akin? Wala akong ginagawa sa'yo. Sandali Lucy, pag-usapan natin to. Nagkakamali ka sa binibintang mo. Inawat ni Madam Chantal si Lucy. Lucy, bitawan mo yan. Huminahon si Lucy. Inalis ang pagkakatutok ng kutsilyo sa leeg ni Moira. Nagtanong si Madam Chantal. May nangyari na naman bang pagtatangka sa buhay mo? Nakatitig si Moira. Nagtataka. Sumagot si Lucy. Meron mama, at ang iniisip ko ngayon ay si Moira ang may gawa nito. Umalma si Moira. Teka sandali, bakit ako? Sumagot si Lucy. At bakit hindi ikaw? Ikaw lang naman tong nagagalit sa akin ngayon. Sumagot rin si Moira. No, kahit galit ako sa'yo, hindi kita pag-aaksayahan ng oras para gantihan, pwede ba? Mas gugustuhin kong magpakabisi sa pagpaplano sa pagganti kina Lynette kesa sa'yo. Nagsalita si Madam Chantal. Lucy, hindi kaya ang mga taong pinagtataguan mo ang may gawa niyan? Baka natuntun ka na rito. Nagtataka si Moira at natatawa. Nagsalita siya. Nagtatago ka rin? Haha, tingnan mo nga naman. Hindi lang pala ako ang may pinagtataguan dito eh. Pati na rin ikaw. Nagmamalinis ka pa? May baho ka rin palang tinatago. Nagalit si Lucy. Pwede ba Moira, itahimik mo yung bibig mo? Bumaling naman siya sa mama niya. Pero mama, baka dahil sa paggamit ni Moira ng pangalan ko kaya ako natuntun dito. Mali ata na pinagamit natin ang pangalan kong Morganago. Biglang kinabahan si Moira. Ano? Ang pangalang Morganago may kaso? Matapos kong magbayad, malalagay rin pala ako sa alanganin? Nagsalita si Madam Chantal. Huwag kang maingay Moira, nag-iisip ako ng paraan. Kailangan hindi sila makarating sa Apex para hindi nila ipagtanong ang pangalan mo. Malaking problema to. Kapag nabuking si Lucy, panigurado, malalaman na rin nina RJ at Lynette na peke si Morganago. Nakatitig sina Lucy at Morgana. Sumama ang loob ni Lucy. Mas inaalala niyo pa, mama, ang kalagayan ni Moira kaysa sa akin na may nagtangka na sa buhay ko? Etong tandaan mo, Moira, kapag malaman ko na may kinalaman ka sa mga sunod-sunod na pagbabanta sa buhay ko, ilalabas ko ang sikreto mo. Nakatitig si na Madam Chantal at Moira. Sumagot si Moira. Bakit naman ako matatakot sa iyo? E di ilabas mo at ilalabas ko rin ang sikreto mo. Akala mo ba magsasawalang kibulang ako? Lalo pa ngayon alam ko na kailangan mo kami na makapagtago ka sa mga taong naghahanap sa iyo. Sumagot si Lucy. Huwag mo akong subukan. Kaya kong sabihin ang sikreto mo, Moira. Maya-maya ay nag-walk out na nga si Lucy. Nung makaalis na si Lucy, binalingan ni Madam Chantal si Moira. Pinagalitan niya si Moira. Morgana, try to get along with your sister. Do everything you can to be nice to her so that she won't expose you. Natatakot tuloy ako kung ano ang gagawin ng kapatid mo. Biglang kinabahan si Moira. Sa kabilang banda patuloy ang pagtataka ni Lynette at siyang Susan sa pagkatao ni Morgana. Hindi mapakali si Lynette sa mga sinabi ni Annalyn. Ano sa tingin niyo, Chang? Kung totoo ang sinabi ni Annalyn na matagal nang magkaaway sina Lucy at Morgana, edi ang ibig sabihin nun, baka meron akong mas malaman tungkol kay Morgana kung magiging close po ako kay Lucy. Tumango si Chang Susan. May point ka, Lynette, ha? Kasi kung magkaaway sila, kailangan ni Lucy ng kakampi o mapagsasabihan ng mga sama niya ng loob kay Morgana. Tamang-tama nga kung kakaibiganin mo siya. Baka sa kanya pa natin malaman ng mga sikreto ni Morgana. Maya-maya nga ay naghiwalay na rin sila dahil kakausapin pa ni Lynette si Annalyn. Sa paglabas ni Lucy ng office ni Madam Chantal, hinanap niya si Lynette. Nakita niya na magkausap ang mag-inang Annalyn at Lynette. Tinawag niya si Lynette. Nagulat naman si Lynette na nakita niya rito si Lucy sa Apex. Lucy, anong ginagawa mo dito? Malapit si Lucy. Sabi niya, Lynette, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Nagtataka si Lynette at nagtanong kung ano ang gustong sabihin ni Lucy.
Nagpatuloy si Lucy sa pagsasalita. May gusto akong sabihin tungkol sa tunay kong pagkatao. Nagkatinginan sina Annalyn at Lynette. Ito na kaya ang hinihintay nilang sikreto na may kaugnayan kay Morgana? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.